18 verse 1 to 6, dayon verse 49. Okay, I'll read verse 1, dayon hantod sa 6, dayon 49. Dungano na to sa 49. Nana, ang mga walay Bible, i-share with you. Sana yung mga walay Bible. Okay, verse 1, Psalms chapter 18, verse 1. I will love thee, O Lord, my strength. I will call upon the Lord who is worthy to be praised. So shall I be saved from mine enemies. Verse 4. The sorrows of hell compassed me about. The snares of death prevented me. Okay, verse 49. Dungan na to. Therefore will I give thanks unto thee, O Lord, among the heathen, and sing praises unto thy name. Lord, thank you. Salamat kayo. Salamat kay Lord for the whole week nga imo ming gibantayan, imo ming giprotectionan. Salamat kay Lord. Salamat sa pag-supply nimo sa among needs. Salamat Lord nga sa pagtrabaho, tagaan mo sila wisdom. Salamat sa Lord nga naay nasakit pero ang uban naayo na. Gahangyo lang mi padayon sa mga naapay gibati sa naubo sa mga anak sa membro sa Lord nga wa ko kabalo. I pray nga imo silang duawon og sa mga members sa Lord nga physically naay ginabati Lord. I pray mo silang duawon Lord, ayuhon nimo sila kung naa may giresita ang doktor gamiton nimong tambal sa pag ayo niini nila. Og I pray Lord, bless Lord ang among pagsimba karon. Holy Spirit, salamat kaayo. Pray nako ikaw mag-direct sa akong mind, sa lips, tanan ako isulti. Og salamat sa mga members nga naningkamot og ari. I pray bless nimo Lord. Bless sila padayon nga ang Ginoo labi na sa among panimbaho karon. Kung naa may kalihukan ang among kaaway karon sa ngalan ni Jesus Kristo sa miling nga dugo, ako silang gibadlong sila pwede magsamok-samok gamito ng mga kabataan unsa may mga palibot nga naa sila gibanta. I pray Lord padalay mo sa kaanghel kung naman musulod man dakpa Lord dayon dalon sa pinakalayong dapit Lord. Protection ni ang kurente, protection ni ang internet, tagay wisdom ang nasa taas sa pag-operate. Salamat kay Lord, gibalik mo tudong himaya sa ngalan ni Jesus. Amen. Lingkod. Thank you God. Kini series ni dugay na to ni anon kay layo-layo pa ta sa lesson na to kay kinahanglan masabtan gyud ta nga nato nga ano magpasalamat sa Ginoo. Amen. Kay kung dili ta kabalo mo pasalamat sa Ginoo, dili ta kabalo nga ano magpasalamat ta sa Ginoo, maglisod jud kag pasalamat sa Ginoo. Amen. Mo nang ingon si David, I will love thee, O Lord, my strength. The Lord is my rock, my fortress, my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my buckler, the horn of my salvation, my high tower. Mo nang I will call upon the Lord who is worthy to be praised, so shall I be saved from my enemies. Mo nang dili para sa kang David nga ang thanksgiving ato bitong pasalamatan pagsugod ganun ining tuiga nanaday mga storms nanay gitugot ang Ginoo ba hinahinay sa ubang sa mga members nana mo yung mga bagyong giatubang ginagmay pa pero akong gingon dili na mao naapay umaabot. Amen. Naapay mga umaabot mo nang why we should give thanks to God and how should we give thanks to God. Mo nang number one, why we should why we be thankful to God because with our personal relationship with God. Naatay personal nga relasyon sa Ginoo. Mo nang I will love thee, O Lord, my strength. Verse 2, the Lord is my rock, my fortress, my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my buckler, the horn of my salvation, and I my high tower. To David, God
Dili lang siya nga far off deity with a long white beard upon the clouds. Kana bitaw to makita or ma-imagine. On the contrary, David has a personal relationship to God. And the only reason this relationship was because God had given him the opportunity to know him. Gitagaan si David o gigayon nga makaila sa iya. Pangutana, unsa ay saan ako ni pag giunsa or unsa ba nimo kaila ang imong langitnon nga man? Nakaila bagyud ka sa imong langitnon nga man. Kabalo ba ka nga naa kay personal nga relationship sa Dios? Or basig head knowledge lang nga gidawat nako si Jesus Christ as my own personal Savior, pero wala gyud ka katugkad kinsa dinhi ang akong Dios nga ga-adapt sa kuha. Kaila bagyud ka. And dili na to mailhan ang atong Diyos kung dili ta mo basa sa Bible. Amen. Mubalik kita. Hey, paminaw. Kung wala kay Bible within this year, be, isa daw ang kamot, isa daw yung mga Bible, be, para mabalaan ako kinsa walay Bible gidala, be. Isa daw Bible, be, isa, be. Kamong walay dala nga Bible, paningkamuti ninyo within this year nga mamalit mong Bible. Kung wala, pastor, mahal man kayo. Hoy, dili gyud ko mutuog mahal ang Bible kay nga naman naay barato. Napa tong Bible sa kantin? Napa? Pila ka bok? Naay Bible ko nako gipalit nga Bible nga Kay nga naman, hoy, dili gyud ta kaila kung kinsa ang atong Dios kung dili ta mo basa Bible. Oh. O gihatag na niya, kaya nga naman, iha ng love letter sa tuwa. Love letter. Siguro, kamong mga batanon, wa na mo kabalo, wa na mo kaagig love letter. Ikaw, Ate Merlin, nakadawat ba kag love letter sa una? Ikaw, dili kong mutog, di ni kadawat, kay gwapa man, tisay. Kisay nakaagig love letter? Isa kamot. Kinang love letter. Gangisi ka. Kamo wala na mo kabot. Wa mo kabot og love letter. Si doktora, ang mga tigulang na lang. O gani, yes, tinod kay karon sa generation karon, bisan na lang gani, bisan ang si tawag gani invitation sa kanabitong kasal kay dili na papel. Wala na papel. Ikaw jing daghan kag love letter dawatan Daghan. Sa daghan yun. Tisay man eh. Younger years, karon gini tisay, younger years. Mona, love letter. Mami, nakadawat kag love letter? Wala. Mahina. Sa una, wala pa ko namin nyo. Daghan kog love letters. Di lang sa paghambog. Daghan kog love letters, gisuod na ko sa box. Stationary ka na, ana. Di ba? Sa nakaagig love letter, kamo, wala naman chat na magudmuron, puros chat ba? Gani ang inyong mga kanta karelon, mga sa Marilag, di ba? Sining, mga deep poetry na ba? Pero sa una, love letter sulat yun. Niya ako kay dili man ko gwapo agi. Ipasulat nako. Pero ang mga words nga gamiton nako, asa ko nakakopya to? Nako love letter nga gihimo, nakopyahan nako. Kuninduta ni mga deep nga wala pa man sa internet sa nga mo Google ka. Gani karing mga batanon bitaw karon, kabantay gininyo. Basta mo post gi sila glaglom nga English, ayaw tuwa na kay gi-Google na nila. Pabasaha gini sa ubos na nanay mo comment, grabe part, grabiha pagka-Google Balikon nako. Hoy, di ba unsa may bation nimo nigdawat nimo sa love letter, nigbasa nimo, di ba kiligo amot lang. Ako sa una excited kay ko. Naman akong asawa diri. Mami, bingi ka ngayon.
Pero, huy, naa ang love letter sa Ginoo, naa di og gisulat sa Bible, gi-compile na niya. O gani, ang nakanindot ana, kaya naman, ang gasulat ana, ang author ana, tapad na to pirmi ang Holy Spirit. Kung di ka makasabot, Lord, unsa may pasabot nimo? Holy Spirit, unsa man. O gani, pamina mo, ang most neglected kayo nga Godhead, mao ang Holy Spirit. Nga, ang Holy Spirit may mo guide sa tuwa. Di man ka pwede nga basa lang. Yes, kung imong basahon ang Bible, deep man gud siya, lalum. Tanaw ni mong background, nganong labi na sa Paul and Epistles, kinsay nagsulat ani, nganong gisulat niya sa Corinth, nganong ang Corinthian Church, unsa man ang Corinthian Church? Ang Corinthian Church, kung tanaw nimo, dato sila pero carnal kay sila. So tanaw nimong background. Mo nang kung tanaw nimo ang Psalms, daghag poetry siya. Tanaw nimo ang gipanggamit ni David. Mo nang God have given an opportunity to know Him. Mo said, dili na to mailhan ang Diyos kung dili ta mo basa sa iyang pulong. Dili ka kaila sa iya. Kinsa de ang Diyos? Kinsa de ang Diyos akong gialagaran? Unsa de ang mga milagro nga iyang, uy, by the way ha, kanang ipang record diha, dili, gani ang uban na i-define nila ang science, pero yung anang, mingon sila, dili man na tinood na si Jonah. Kaya nga naman, based sa study daw nila, nga ang tao, dili na mabuhi sa ilalom sa isda, nga gisulat man na. O gani, ang usap, ang ilalis nila anak, anak bitang, ug ayaw mi mugtuo na nga ang dugo ni Jesus Christ nasagulan gyud sa ni Mary. Kaya nga naman kung imong tan-awon, di ba, sa medically, no? Dili gyud pwede nga ang usa ka bata nga imong gibuntis nga walay dugo, it's either sa mama or sa papa. Mo nang mingon sila nasagulan. O gani, kung mutuutan ng doktriniha nga nasagulan si Jesus Christ sa dugo ni Mary, dili siya qualified nga mag-save sa tuwa. Nakuha ba ninyo? Paminaw, ayaw yun mo ganang mingon, dili. Mo nang miraculously, kung tanaw mo, balik ka sa Matthew, ingon siya, mabitaw ninyo si Joseph, uy, di ko mo dawat, niya, kinga naman, naman na si bata, di daan. Pero ging na siya sa angel, ayaw kabalaka, dili man na ano. Ako na siyang, nana siya tawagon ni mong Emmanuel nga mag-save sa kalibutan. Ug dili nato na mabalan kung dili ka mo basa sa Bible. Dili ka makailang, body na. Manang, we have to invest. David was thankful for this personal relationship. Salamat siya nga naakay personal relationship sa Diyos. O, timan ni gini. Kung once di mo nadawat si Jesus Christ, isip sa yung personal nga manluluwas, dili na mawa. Amen? And anything should pluck him out of my Father's hand. Walay makakuha nimo diha sa kamot sa Diyos. Naa ka. O gani, paminaw. Pastor, makasala man ta, pastor. Paminaw, ikaw di ay sa imong pagkasala, sa imong mama, magpapa, nawa di ang imong apelido. Pananglitan, makasala si Andrea, mawa di ang iyang pagka-anak niya kang doktora. Dili. Unsa may mawa? Ang fellowship. Dili na ka makigistorya. Siyempre na may sala or unsa man. Pero ang imong pagkaanak di mawa. Mo nang, hey, naatay personal. Mo nang si David, he was so thankful kay because of his personal relationship with God. Not only that, ang Ginoo mo ang iyang strength. Kusog. Verse 1, I will love thee, O Lord, my strength.
David's first word in Psalm, I will love you, O Lord, my strength, which is a lesson of all God's people to have to learn the power, the result, the victories, all rest in God's power alone and not ours. Yes, mo nang, hey, hinumduman yun nato, ibalik-balik yun ako ni. Nga ang tanan, nakalahutay ka sa 2024 o makalahutay ta sa 2025, dili kay maayo kang laki. Kundili tungod sa strength nga gihatag sa Dios. Kay kung wala, dili oy. Yes, makadiskarte man ta. Daman tay mind, natay brain, gitagaan tag ano, pero lahi gyud nga naghatag na kusog ang Dios. O gani, hoy paminaw Kristohanon, basig matingala ka, oy, mukalit ta magkakapoy. Nay, moabot sa imuha ba ang panahon nga maabot ka, maluya ka. Yes, normal na. Paminaw, normal na, kaya nga naman tao ta. Ikaw, pastor, oh, normal na. Labi na kaming mga pastors, normal mi, kay dili mi Superman. Samot na mong mga members nga ga-struggle pa mo, bago pa mo ga-struggle, bago pa ka ga-struggle og basa sa Bible, bago pa ka ga-struggle ano, imo pang alisura ni kung kwaon ako ning budget sa ano, maglisod pa kag-uli sa imo tayo. Yes, normal na, agian na to na. Pero ang maghatag natog kusog ang Dios. The power, the results, victory rests upon God's power alone. O dili na atoa. Mabitang, maingon ko, hoy, grasya lang ni sa Diyos. Kung nakaabot ng 2025, nga wala tay galos, wala tay ano, grasya lang sa Diyos. Kaya nga naman, ang naghatag na kusog ang Diyos. Muna, ningo si David, yes, balikon yun ako, di balik-balikon yun ako. Yes, normal na. Gani, bantayin ninyo, usahay, matingala ka, maayo man to akong pagpangalagad sa Ginoo. Nakalit man ko kaluya. Nigbasa nimo sa Bible, di ka kasabot. Nigampo nimo, maglisod kag connect sa Ginoo. Maglisod ka o gano. Pero, usara gyud akong isulti sa inyo, kung moabot gyud na panahon na ayaw lang gyud palayo sa simbahan. Ug ayaw lang gyud palayo sa Dios. Bahala gway lami basa sa Bible, mo nang panahon na nga mobasa kag Bible. Timanini. Sa panahon nga di ka ganahan mo basa sa Bible, mo na'y panahon mo dapat mo basa ka sa Bible. Sa panahon nga di ka ganahan mo simba, mo na'y panahon nga dapat nakasimbahan. Kaya nga naman, naay gipreparar ang Ginoo nga mensahe para sa imuha. O gani, ang maningkamot ana, ang yawa, mingon siya, ayaw gadto, luya ka, balik-baliko na niya. Yes, mo nang adi na lang ko. Kaya nga naman, ang gusto sa yawa, di ka mauno, kaya nga, abot ni mo diri, ma-strengthen kag balik. Mo nang ma-feel kay nimo, Lord, kapuya na Lord oy. O gani, kung layo pa ninyo ang Domingo, arig Miyerkules. Naay special nga mensahe ang Diyos sa Wednesday. Ali dire. Basig mingon ka, dugaya pa sa Sunday oy. So, ari dire Wednesday. Simba. Mo bitaw na tay Wednesday service, uy tinuod ni. Daghan kay simbahan karon, wa nay Sunday school, wa nay afternoon service, wa nay prayer meeting, wa na say Wednesday service, ang ila na lang Sunday morning na lang. Unsaon nimo paglahutay ng Sunday morning na lang? Naglisod manggalita nga gracias Ginoo. Naata halos or naata dire, naatay buntag, naatay Sunday school, naatay afternoon service, napay fellowship before sa afternoon service, naapay Wednesday, nigman sa Friday na prayer meeting, maluyag ita, unsa na lang ka. Timan ini, ang nagdala o ang maghatag na tog strength karong tuiga ang Dios. When you feel like giving up, kapuya oy. Timan ini, tao ta. Maluya ta. O gani, kung maluya ka, but pasabot,
naa kay gibuhat. Mabitang ningon siya, come unto me, ye that heavy laden, and I will give you rest. Sa katong naglabor na. Yes, kamong mga Sunday school teacher, usahay kapoy. Kapuyan ka magsuon, kapuyan ka magano. Yes, moabot na. Mo na itawag nga spiritual drought. Gani, daghan kayong naabot og spiritual drought. Kung tanawon nimo si Elijah, o gani timan ini, humana sa victory na. Timana na, pagkasuna na ay spiritual drought. Pagkahuman ni Elijah, gipildi niya mga prophets, si Baal, tingala siya, Lord, patya na lang ko, Lord. Di pa mas maayo pa man akong mga. O gani, ang usa sa makaluya, bitaw nato. Magtanaw kasi mong kaugalingon. Magtanaw ka ba nga? Ako ra may naglihok kanyo eh. Ako ra may naganon re. Ako ra may nag. Kaya bitong naningkamot ka ba nga ikaw? Hoy, balik ta. Dili ni trabaho na to, trabaho ni sa Diyos. Ginikahanan, dili trabaho nimo nga ikaw mo usab sa imong anak. Ang atong trabaho, ang pag-ampo sa atong anak. O gani, yes, mo na ang gistoryahan na mo ni preacher ko karon. Hey, we are raising a quick generation. Hey, paliw kog mute sa kada. Bantayin ning ginikanan, bantay ginyo. Basta Domingo, daghan kay sapot inyong anak. Kaya nga naman, naayawa diya. Basta Domingo, pero from Monday to Saturday, why sapot? Oh, basta Domingo, astang saputa ginana nila. Si Lucas ginihang buntag. Pag mata pa lang niya na, maoy na. Dili makaalsa akong asawa, ako siya gikuha kay mura man siya pato, kuha na ko siya. Pakong-pakong ko siya kay 1 year old pa rin bata. 1 year old. Magbuot na. Nanay pala desisyon na sa buhay niya. Bisakol, Bisayang, Tagalog. Bisda. Anak ko Lord, kung dili ko nimog tagaag kusog, unsaon ako ning bataa ni, ay problema ang ati, pero ang kanang bataa, kung ang bayad sa sala, mao ang kamatayon. Nakita na nako ang future. Diyos miho, marimar. 1 year old. Mag 2 years old pa siya. Isog na ba kayo? Combination sa iyang lulo o sa iyang lulo sa pikas ba? Kaya ana man ang dugo, ana. Combination sa iyang pangkras. Nya, masuko siya, mamula siya. Ikumurag yung kag si pangkrasyo ba? Puyok sa kayo, maayos sa kayo. Makasala kayo siya. Ana na siya. Daddy. Nana na siya. Patay, gini bata, puyok ka. Gitu. Ako puyok man ko sa una, pero mas labaw yung nakapuyok akong anak. Ako gingnan akong asawa, mga money, usas akong nakatunan. Kung ingnon bitaw niyo siya, yuk, good boy, tarong siya, pero gini, maldito kay ka, busangot siya. Kung mami, wag mo siyang sabihin maldito, sabihin mo sa kanya, good boy siya.
Kay kung sige nimo instill sa iya ha, nga maldito siya, mugara siya. Pero ako, oy, very good, yukyuk. Gihabulan niya, oy, very good. Ay, habulan sa niya na. Lord, tigita kong strength and wisdom. Ug mao ni mga prayers sa mga kasagaran ako, mga preachers, mga ginikanan nga na diri every Friday. Hey, kung dili ta magpaduol sa Ginoo, ngita mangayog strength sa Ginoo, unsaon nato ni ato mga anak patay ta. Pero pasalamat gyapon ta nga naay simbahan. Why are you not thankful nga I'm so thankful? Why am I so thankful nga naay church? Kaya sige special number there every Sunday. Resulta na sila sa Sunday school. Oh, dili na sila ingon nga automatic dayon nga imo na silang ano. Dili kay tungod gianad mo bitaw nang bahalag grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, that's from my dad. Gikan pa man na sa wisdom sa Ginoo ug karon gaani ta tanawa. Mo nang hey dalalan yung anak. Usay bitaw kit anak sila gidi, lag bagay-bagay sila sumbag-sumbag. Ana ginang bata. Mo nang mulakaw sila diri. Hala mo ano gina? Kung dili nato dalon sila diri sa simbahan. Di sila maanad diri sa simbahan. Samot sila kaaluf. Samot sila gano nga ang ilang tan-aw sa simbahan. Mo nang hey ginikanan. Bahalag maluya ta, bahalag kapuyon ta for the kung unsa man lang gani, kung waa na lang tay ginuhay ani. Para na lang sa imong anak. Hindi magyud. Pero daghang kitag pasalamatan sa Ginoo. Sa kusog niyang gihatag. Number 3, the Lord is my rock. Verse 2, the Lord is my rock, my fortress, may kag-rock gani. Imong taguanan, salipdan. How many times nga naata sa safe zone kay naatay bato nga taguanan. Kay kung wa, number 4, God is our fortress or kuta. The Lord is my rock and my fortress. A fort is a place where we can seek safety. When we are we are surrounded by barriers, strong walls, other fortifications that keep the enemy out. Safe ka diha. Kung naay fortress, taguanan. O gani, wa tay laing taguanan ang Ginoo ra gyud. For what's happening right now, tanawa tong na-suspect nga gi-arrest sa Cebu, sa Maribago, katong namusil lang sa iyang makitaan. Bang! 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 Gi-interview siya, perting sa buga. Murag siya, gakagot pa ba? Gipangutana siya, di gamit ka ganiya. O, ni gamit ko, gamay ramang kayo. Katong nakita niyo sa Facebook? Yeah. Kung wala tay fortress diha, kung dili ta, imagine nimo, naalay mo lakaw diha, pusilon ka diha, or ang imong anak diha, or unsa ba? Sakto tugingon sa atong former president, I'll rather seek safety sa mga tao nga tarong kaysa mga taong buang. Ang iya yes, sakto ba? Ang iya ra bigid ato nga natay safe nga Philippines ba? Oh, ug karon na nato na-realize bitaw, tinuod biya. Since nga no, ni skyrocket ang ano, di mapasaway, no? 70, ano daw sa drug? 70% na daw sa mga lugar, di naman, free na ang drugs. Or they're operating freely. But dili, pagid sa unang ano, pero we are going there, padung na punta diha. Og dili ta mo pray, og dili ta mo ampo nga Lord, kadugay para ba sa 2028?
deliver, tigluwas. The Lord is my rock, my fortress, deliver, my God, my strength, in whom I will trust, my buckler. Yes, akong giingon na tong Sunday. Hey, kung dili lang sa Diyos, pwede. Tanawa, bantayin ninyo. Sa dihang gikuha sa Diyos kang Job ang heads of protection. Giingnan lang ang yawa sa Diyos. Binli lang siya sa iyang ginhawa. Tanawa, giunsa sa yawa pagpanit si Job. Paminaw. Kung tugutan ta sa Diyos, nga naay buhaton ang yawa sa to, dili tay deliver niya. Hoy, panitan yun ta, oy. Laliman ka to, gikan sa iyang tiil, hangtod sa kabahong. Paminaw, ang nag-deliver sa to, ang nag-deliver na to, ang Diyos. Labi na kita nga nagdala og kamong nga sigig sakay motor nga single. Mo man ay pinakakuyaw bisag dili single, bisag mga ano, kung walay deliverer na to diha. Hoy. Kana magsigitag drive. Pare atong OFW, bago lang siya naabot. Bago lang siya, gisugat sila. Intersection ang usawa ni Minur. Boom! On the spot, patay. Gikan pa lang sa airport, ni sakay siya, kay mo excited siya, muuli silang balay. Boom! Patay. How many times God has delivered us from those kind of incidents? Sakay kag tricycle. Oh, katong sa tricycle, kuyam ni tricycle no. Kato ding tricycle nakita na ko ba sa ano, nikalit lang sa brake kay naay motor, ni flip. Ni balintong ba? Hala, kakuyaw di ani oy. Kung wa tay deliver, kung wa ay Dios. Pwede ta mabali, pwede ta maunsa, pero God is so faithful nga to God be the glory. Nindot nagsakay nimo sa sakyanan, maabot ka diha. Mo nang every time mo lakaw ko, every time mo gunit kong manubila, every time sa bagay, every morning mo ginahong prayer, Lord, protectioning imong mga katawhan, ang mga anak nimo, mga members nimo sa Truth Baptist Church, ma-single man, ma-four wheels man ng sakyan, ayaw gyud gitugot, Lord. Mo nang mulakaw kay miglayo sa una, nigabot yun ni dayog saka bitaw namo diha, mingon ni Lord, salamat kayo sa safe nga ano. Travel, Lord. Dili lang na kay yung insidente, pwede ta sudlon sa tumbalay. Karon, pwede ta sudlon. Pwede ta, daghan kayong, mabitan ako, tanaw ni mo, the enemies are no, daghan kayo diha. Pero ningon si David, Lord, salamat, ikaw nag-deliver na mo diha. Kay kung wala, patay. Number 6, mo niya atong discuss atong last time. God is our lamp. Psalms 18 verse 28, for thou wilt light my candle, the Lord my God. God will enlighten my darkness. You are my lamp, O Lord. The Lord turns my darkness into light. Mo nang wa na ta naglakaw sa kangit-ngit. Amen? We are now the children of light. Karon ba sinulog no? Karon no? Third Sunday? Karon no? Karon ba? No? Karon no? Kay ang pista sa Baroy, karon sa man? Karon Tuesday. This coming Tuesday. Oh. Daghan na kayo naa sa darkness gihapon. But praise God and thank God nakasabot ta, amen? Kaana ko, Lord, salamat kay nga imo ming giawha sa kangit-kit. Mao ra gyapon balik-balik lang gyapon ta. Mo atubang ta mangayo ta gano nga dili man natinod nga Dios imong gipangayuan. Man uban na debosyon sila ilaha man. Pero are you not thankful nga gikan ta, gi-deliver ta sa Dios sa gikan sa siya ang atong lamp?
guide na to. Gawas mo balik ka. Mabitang mingon ko, hoy, di ka na matadiha. Ano mo balik pa man kadiha, oy? And number 2, how do we show God our thanks? Unsaon man nato? It is very important for us to discuss this because many times Christians do not show God that much at gratitude. Yes, tinod, dili kaayo tagapasalamat sa Dios. Yes, we say it verbally, but sa atong lihok o binuhatan, wa. Someone has rightly stated the gratitude unexpressed is really ingratitude. We can put it in a pretty box and gift wrap it, but if it is unexpressed, it's still ingratitude. Kung dili bitaw kang magpasalamaton yun. I would like to introduce to you a group of people that God has helped na ay mga tao nga gitabangan sa Dios. They had no hope, wa sila paglaom, they were outcast, wala. No one wanted them around. Walay gusto nga naa sa ilaha. Katong mga lepros. No one wanted even get near them. So they traveled around living on scraps of food, sleeping on caves, and under the tree. Ang ilang naa sila sa caves, naa sila lalom sa kahoy, mo nang ilang kinabuhi, wa sila paglaom. Their life was heading nowhere. Wa gyud. They had a few even reason to go on. Ugmoni, ato ta, Luke chapter 17, verse 11. Luke chapter 17, verse 11. Abli. Luke chapter 17, verse 11. And it came to pass, as he went to Jerusalem, that he had passed through the midst of Samaria and Galilee. And as he entered into a certain village, there met him 10 men that were lepers, which stood far off. Nga nakitaan ni Jesus Christ, pagsunod niya, na ay mga leprosy. O gani, during sa time nila, ang ila, sakto nang gidescribe, dili, why mo dola na nila? Why mo, outcast na sila? Why ganahang mo hatag na pagkaon? Afar off. And when he saw them, o saan nakita ni Jesus Christ sila, he said unto them, go show yourselves to the priest. And it came to pass that as they went, they were cleansed. Ging na sila adto dito. So, pare. And one of them, when he saw he was healed, turned back and with a loud voice glorified God. Sa diyang sa pulo kabuk, nga gingnan sila adto sa pare, pag ang usa, ang sila tanan, naayo sila sa sakit, na-cleanse. Naayo sila. Verse 15. And one of them, when he saw that he was healed, turned back and with a loud voice glorified God. Sa pulo kabok, pilay ni balik. Usara. And fell down on his face at his feet, giving him thanks, and he was a Samaritan. Grabe ang iyang pagpasalamat, Lord. Salamat kayo nga imo kong May kaganing, mo fell down kasi, pag-describe sa Bible, muluhod gay ka, gay ka sa itil, grabe ang sincero nga nimong pagpasalamat. Dili na sa ingon nga, salamat. Wa siya ingon nga, Jesus, yo, thank you Kung generation karon, yes, yo. Thank you, Lord. Usaray ni balik. Tanaw na to sa percentage, pila? 10% ra. And Jesus answered and said, were there not 10 cleansed? Hey, nangutahan na ang Diyos, di ba, pulo man mo kabuok? But where are the 9? Si Jesus, hey, di ba, pulo man mo? Ikaw rin
balik, asa dito mong kaubang 9 kabok? Hoy, paminaw, paminaw. Mangita di si Jesus sa atong gratitude. Lah, grabe. Sa pila ka protection akong gihatag sa mga taga-Truth Baptist Church, usa ragyoy nangayog pasalamat sa Ginoo. Where are the 9? Pangutana, ikaw ba tong 9 or ikaw tong nibalik? They are not found that returned to give glory to God, save this stranger. And he said unto him, Arise, go thy way. Verse 19, thy faith had made thee whole. Only one came back to thank him. Only one came back and threw himself at the feet of the Lord and submitted his life to Jesus. The others took their cleansing and ran. Dagan, kalimot na. Hey, okay rin ang ubang mga tao, mga unbelievers, kay wa man nakaila sa Dios, pero hoy, ingrato kay para sa tuwa nga makalimot na giyon sa tapagtabag, giyon sa tapag-deliver sa Dios. Kita gani gracias Ginoo. Kung naa kay matabangan gani, makalimot kay pasalamat, malain kay ka. Ug ang lisod pagidana, imong gitabangan, ikaw paghimong dautan. Diba? Na yung mga tao ngayon ana. Ikaw pagitabangan nimo, pasabot nimo, ingani. Ikaw himog dautan. Malain di ka nga, tao ra ka. Sa bagay. Pero, ang siyam ni dagan. Maybe they thought that sure was nice of Jesus sometime and it's convenient. I'm going to send him a card. Sige lang. Salamat na kung Jesus. Kung magkita mi. But good intentions are meaningless. Maybe, yes, only 10% said thank you. Tragically, I don't think the percentages have changed all that much today. Yes, wala na usab. I see far too many more. There are like the 9. They have taken their cleansing. Then they have little time left for Jesus. Other things are more pressing and there is no time really to say, thank you, Lord. Sad to say, daghan kaayo ang gi-cleanse sa Dios, daghan kay gitabangan sa Dios, pero which are you more likely today? Asa ka? Have you accepted Christ's sacrifice, His spiritual cleansing? Yes. Giluwas na sa Dios, iyatang hinluan sa hamili nga dugo. And just keep on going down the road doing your own thing. What do you want to do? I know that sometimes in my life, I act more like those ungrateful na. Yes, usahay ing anak ta. Makalimot ta. Nga giluwas si tagikan sa padong sa impierno. Ungrateful ta. I let God down and slap him in the face with ingratitude. And when I eventually come to my senses, it just stares me up to know what I have done to God. Unsa ka kaseryosong nagpasalamat, showing gratitude sa atong rock, bato, fortress, deliverer, refuge, stronghold, our lamp, our Savior. Do you want Jesus to see you at His feet thanking and praising Him? Or do you want Jesus to see you walking down the road heading your own way? Unsa ba imong gusto tanawon nga nagpasalamat ka sa Dios or didto lang ka? Padayon ka sa imong kiugalingon nga pamaagi.
Jesus is looking for some more walk from each of us. And you are included. So if you are serious about really thanking God, listen up. Let's God word penetrate you today like it never has before. Determined today not to be like those ungrateful nine anymore. Nga di ka palayo ato mga ingrato nga mga siyam ka giayo sa Diyos. By the way, how do you think Jesus felt about the nine? Unsa kay mong una sa gibati sa Diyos sa tong siyam ka bok? Do you think they broke his heart? How would you feel about them if it was you? Kung ikaw to. Okay, how do you say thank you to God? Here's how we say thank you to God, and we say thank you with our lives. Number one, how do we show God our thanks? Number one, we say thank you when we are more like Christ than we are like the world. Maingon tag salamat Ginoo kung pareho ta sa Dios then kaysa pareho ta sa kalibutan. 1 John chapter 2 verse 15, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lusts of the flesh, ibog sa unod, lust of the eyes, pride of life, is not of the Father, but is of the world. Yes, tinod na yung kalibutan na. Oh! Lust of the flesh. Grabe. Tanawa, kinsay mga sikat nga influencers katong mga sexy. Kinsa tong mga katong mga mo show og skin. Lust of the flesh. Unod. And lust of the eyes. Daghana na kayo ng gawas. Nana po karon bago nga cellphone, Honor, no? Imong, test nimo, bundak nimo, magluto ka, imong di kukugiyawa ni. Grabe. Wa pag lunch ang kang, dari, Elon Musk. Hulata ang iya, white charge. Oh, dili ka mo charge. Walay, as long nga naka, connected man ka kay, man siya. Naman siya satellite. So walay wifi kinahanglan, bisag asa ka. Wa na gyud mabuang na gyud mga wa na gyud. Gani sometimes sa mga batanon karon, sometimes mupahulay lang kay mo charge. Nya unsaon naman karon kay wa na may charge. Oh, unsaon na nimo? Di na mga mo charge. As long ug nagi na kanang naano karon sa kana bitong Apple nga kanang Vision kanang mura Google kanang kuyawa kung naka-register kay para sa American naka-register man ka kung ina kay application mabalan kung pilay sulod sa imong bank account tanan pila ang worth nimo. Oh, mabalan pag ana pobre. Dato ni. Oh, mabalan niya. Interface nga. Kuya, oy. Oh, mabalaan niya. Ang sulod siyang bangko, 5 pesos na lang. Uy, milk tea pa. Nga, wala na, pamiliti na lang ako. Yes! Gato, tanaw, research. Google, aga nang itanaw sa Apple nga nila, bagong nga Vision na tawag. Kuya, oy. Mabalaan nila. Single ba ka? Pero kinahanglan sa Amerika magod i-update magod magod sila tanan ang ilahang naa sa kita wa man ta. Ultimo gani wagi tay sa barangay tanga na. Kana mo lukato na to.
Si Dula. Uban gi sa inyo, wa pa si Dula. Kita murag layo-layo patana. Pero sa ubang nasod. Unsa man na, last of the eyes. Nya, kinahanglan pagka Ginoo ana. Mao bitaw tong paminaw. Mao bitaw tong yes, normal lang sa host mingon sa godless nation. Mingon ka sa Amerika kay nga naman, di na sila motuog Ginoo. Kaysa ilaha lang maningkamot ko ang ako ani nakuha karon ug mao na sad to say, hoy kinsay gusto mag-missionary sa Amerika padala ta mo. Ug makontrol ninyong Amerikano, good luck. May pa mag-start ka diri sa barangay kaysa mag-mission ka sa mga Amerikano. Nga magwali ka dito, diri pasalamat tayo sa kauras kung mulapas ka dito, mingon sila 30 minutes, kung hindi ka muundang diha, mulakaw na sila. Ayaw binagbuhatan ninyo diri ha? Kipasaradaan kita mo sa gate. Kita, 30 minutes. Nighumana na. For 30 minutes lah. Kaysa ila, valuable ang time. Kay nighumana na, mutrabaho na sad sila glaing job. O gani, ang ubang mga pastors dito, dili na full time. Gaano na sila, katrabaho na lang, murag, ang ila ba, part-time na lang nila nga, pastor sila. Tingkod, salamat Lord nga dili patayng anak. Mo nang ningon siya, hoy, love not the world, neither the things that are in the world. Hoy, muagi ra ni oy. Asa naman tong bukad-bukad, nibalik na sa pit-pit karon. Kung nagbukad-bukad na sa kasunis, imo na sa ipahuot ni kasunis. Sunod semana na pod, nibukad na sa ipabukad na sa mo kasunis. Pride of life. Grabe ang garbo sa mga tao karon. I don't need God. I don't need anyone. All as I need is myself. Huy, kilahatan kas Ginoo eh. Kung walay Diyos, di ta ka-survive. Muna ningon siya. And the world passeth away, and the last thereof. Karon, ang sikat-sikat nga banda, kanaman silang TJ, di ba? Sila ni Casey, tungkol na nilang, karon, they're rising, nga, R&B, kanang Donella. Timan ini ang sulti. After, pila ka, mawa na sana. Kaya nga naman, muagi na ni sila. But he doeth the will of God abideth forever. Tanawa. Sa nagbuhat sa kabubuton sa Diyos, to God be the glory, bisag patay na tong pastor, naagihapon. Ang iyang, gapabilin gihapon ang iyang legacy. Magpabilin ka. Siya ikaw ang nigawa ni mo. May numduman ka na mo, katusikan He that doeth the will of God abideth forever. Basig, gaapas na taba, makalimot ta. Nga ang Diyos may naghatag ng tanan. Makalimot kag pasalamat sa Diyos. Manindog ta mag-pray ta. Lord, salamat kayo. Salamat kayo. Pasaylo ami, Lord, sometimes we are like the 9. Makalimot mig pasalamat diha kanimo, pero salamat, Lord, sa imong pulong nga nagbadlong namo, nagpahinumdom namo. Labi na ning kalibutan na danlog daghang kay mga So I pray, Lord, nga imo ming pahinumduman always nga maglakaw diha sa imong kabubuton lang, Lord. Salamat kayo padayon nag-bless imong mga tawhan. Ayaw sila kalimti sa ilang mga trabaho, sa ilang mga negosyo. They will not forget kung asa gikan ang tanan. Bless sila padayon. Ayaw sila pasagdi, labi na ang magsigig biyahe. Kada adlaw, tagay sila may panlawas, duhawang ng sakit. Salamat kaayo nga nihatag sila silang panahon karon, panalangini sila padayon. Dalaygon kika sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Kuya Taj,
Nganta ta sa atong closing song. Check. Hello. Let us sing, rejoice in the Lord. Verse 1, everybody sing. God never moves without purpose or plan. When trying his servant and molding a man, give thanks to the Lord, though your testing seems long. In darkness he giveth a song. Oh, rejoice in the Lord. He makes no mistakes. He knoweth the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. Verse 2. Now you not see. So I looked at the cross of my Savior. Instead, I bowed to the will of the Master that day. Then peace came and tears fled away. Oh, rejoice in the Lord. He makes no mistakes. He knoweth the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. Last verse. Now I can see thirsting comes from above. God strengthens his children and purges in love. My Father knows best, and I trust in his care. Through purging, more fruit I will bear. Oh, rejoice in the Lord. He makes no mistakes. He knoweth the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. I-reset itong kapartnership sa Ginoo. Ready? Say. Gihimo na ako ang kapartner sa akong kinabuhi ang Ginoo. Kapartner na ko siya sa akong pamilya, sa akong pag-eskwela, sa akong pagpilambigit sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian, sa tibuok na akong kusog, ug hangtod sa akong katiwangon. Ako nasayod nga taliwala sa mga pagsulay nga maabot, ang Ginoo adunay giandam nga maayo, madagayaon ug malig-on nga kagmaon alang kanako. Mahimo nako malampuson sa akong pag-eskwela nga dili mobiya sa bulaton sa Ginoo. Mahimo nako ang makabaton og trabaho nga dili sa likway ang akong pagkakristohanon. Mahimo nako ang magmalipayon nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo nako nga makabot ang akong pandoy nga dili mapalayo sa kabubuton sa Ginoo. Mahimo nako ang malapuson sa akong pag-eskwela og trabaho nga dili mawad-an og panahon sa Ginoo. Inubanan sa grasya sa Ginoo ang tanan akong atuson nga dili mapasagdan ang akong relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. I'm your Kuya Pastor saying thank you for coming. To God be the glory. Be thankful to God. See you this afternoon. Salamat kayo.